Ating simulan ang umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas at magandang umaga Mindanao. Sa lahat po ng mga nakatutok sa DWWW 774 sa 107.9 DWHT FM sa Dagupan City. Ganon din sa mga nanonood sa Facebook Live at sa YouTube. Araw ho ng Webes, May 8, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating headlines, hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alisin ang 2 judge na humahawak sa kaso nito, ibinasura ng ICC. Bus driver na sangkot sa malagim na aksidente sa SCTEX inantok dahil sa maintenance na gamot ayon sa LTFRB. Unemployment rate sa bansa bahagyang bumaba noong Marso. Malacanang tiniyak na haharapin ng mga miyembro ng gabinete ang utos ng ombudsman na magpalawig sa pagkakaresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. PNP Chief Romel Francisco Marbil pinasisibak ang mga pulis na kasama sa viral video ng umano'y pananakit ni Davao City Representative Paulo Duterte. Kauna-unahang kaso ng H5N9 bird flu strain sa bansa na itala ng Bureau of Animal Industry sa Camarines Sur. At sa Metro News naman, 25 taong gulang na babae patay makaraang pagsasaksaki ng dating katrabaho. Sa Technology News, dahon ng cassava, posibleng maging gamot sa breast cancer. At sa Lifestyle News naman, pagpunta sa isang bagong travel destination, mas gustong gawin ng mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan ayon sa isang pag-aaral. Sa atin namang music trivia, kaarawan ngayon ng American singer na nagpasikat ng awiting Poor Little Fool. Sino siya? Alamin. At sa balitang kakaiba, isang lalaki sa China gumamit ng halos 100 iPhone para mag-propose pero girlfriend nito nag-no sa kanyang proposal. Alas 6:38 po ng umaga kami ho yung mga tagapagbalita. Ako po ang inyong Joel Malasakit Mangorospe. At Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagablay, matotoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Ibinasura po ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kapila ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alisin ang 2 judge na humahawak sa kaso nitong Crimes Against Humanity. Inihain ng defense team ang apela noong May 1 at tinutulan naman ang prosekusyon noong May 5. Inihihirit ng kampo ni Duterte ang pagliban ni na Judge Rene Adelaide Sophie Alapini Gansu at Judge Maria del Socorro Flores Liera kaugnay sa isyu ng jurisdiksyon dahil sa posibilidad ng pagiging bias ng mga ito. Bunso dito sa naging ruling kamakailan ng mga judge sa mga isyu sa Pilipinas. Kasama rin nila ang 2 judge na nag-aproba sa preliminary investigation laban sa dating Pangulo. Sa inilabas na desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1, nakasaad na maaari lang mag-excuse o bumitaw o bumitiw sa paglilitis ng kasong isang ICC judge kung siya mismo ang hiniling ng nito at hindi ito maaring hilingin ng defense team o ng prosekusyon. 774 Balita Ngayon. Ang pag-inom ng maintenance medicine ang dahilan kung bakit inantok ang driver ng bus na sangkot sa malagim na aksidente sa SCTEX noong linggo. Batay sa initial findings ng investigasyon ng LTFRB, sinabi umano ng driver na uminom siya ng losartan at ang isa pang gamot matapos kumain ng pananghalian. Ayon kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, kabilang sa epekto ng gamot ay pagkaramdam ng antok. Sinabi ni Guadis na malinaw sa kanilang investigasyon na nagkaroon ng kapabayaan ng driver sa insidente. Ngunit ang nais silang malaman sa ngayon ay kung alam ba ng management ng bus company ang kondisyon ng driver. 774 Balita Ngayon. Alas 6:40 po tamang oras sa buong Kapuluan, bahagyang tumaas ang unemployment rate sa bansa noong Marso. Sa datos po ng Philippine Statistics Authority o PSA, umakyat sa 30 o 3.9% ang unemployment sa bansa noong Marso na bahagyang mas mataas sa 3.8% na naitala noong Pebrero.
Katumbas ito ng 1.93 million na bilang ng Pilipinong walang trabaho. Ayon kay National Chief Statistician Dennis Mapa, base po sa March Labor Force Survey, patuloy na nababawasan ang bilang ng mga may trabaho sa sektor ng agrikultura. Nakapag-ambag din ang pagpapatupad ng election ban o ang pagbabawal sa mga ahensya ng gobyerno na kumuha ng mga bago o karagdagang kawani. Samantala, bahagya namang bumaba sa 96.1% ang employment rate sa bansa mula sa 96.2% na naitala noong Pebrero. Habang umakyat naman sa 13.4% ang underemployment rate sa bansa mula sa 10.1% na naitala noong Pebrero. Samantala, Pilipinas at mamamayan maraming pakinabang sa bumagal na inflation rate. Detalye atid sa atin ni Grace Mariano. Ikinatuwa ni House Committee on Ways and Means Chairman at Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang pagbagal sa 1.4% ng inflation rate nitong Abril, lalo na't ang food and beverage inflation ay 0.9% lamang. Bunsod dito'y ginit ni Salceda sa Bangko Sentral ng Pilipinas na magbawas ng interest rates na pakikinabangan ng mga may housing loan at negosyo. Dagdag pa ni Salceda, ang mababang inflation ay magbibigay proteksyon din sa Pilipinas laban sa pabago-bagong polisiya ukol sa pagpapataw ng taripa ng Estados Unidos at tugon dito ng ibang mga bansa. Inaasahan din ni Salceda ang positibong dulot nito sa galaw ng stock market. Tiwala din si Salceda na daan ang mabagal na inflation para makita ng mga mamumuhunan ng ekonomiya ng ating bansa ay matatag laban sa pandaigdigang kaguluhan at mga hamon. Ito si Grace Mariano para sa DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Tiniyak ng Malacanang na may kipagtulungan ang mga gabineteng ipinatawag ng Office of the Ombudsman para magpaliwanag sa pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa mga pinagpapaliwanag ng Ombudsman ay sina DOJ Secretary Sus Crispin Rimulya, DILG Secretary John Vic Rimulya, PNP Chief General Romel Francisco Marbil, PNP CIDG Chief Nicolas Torre III at Special Envoy for Transnational Crimes Marcos Lacanilaw. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi tatakbuhan ng mga opisyal na ehekutibo ang kautusan ng Ombudsman na maghain ng counter-affidavit sa inihaing reklamo laban sa kanila. Malinaw anya ang direktiba ni Pangulo Marcos sa mga opisyal na sundin ang tamang proseso sa pagsagot sa utos ng Ombudsman basta't valido na ayon sa batas. Sa napakabilis pong pag-aksyon ng Ombudsman sa reklamo pong ito ni Senator Amy Marcos, tayo naman po ay tutugon. Ang mga nasabing mga opisyal ay tutugon po at sila po ay magsasubmit ng kanilang mga counter-affidavits. At muli, sasabihin natin, ang kanilang mga ginawa ay naaayon sa batas. Ang popahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Samantala, ang Malacanang may paalala sa publiko para sa nalalapit na halalan. Narito po ang report ni Chanel Salazar. May huling paalala ang Malacanang sa mga Pilipino ilang araw bago ang 2025 midterm elections. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, lalong magiging talamak ang fake news dahil malapit na ang halalan, kaya naman dapat na maging mapanuri at responsable ang publiko sa pagkalap at pagbabahagi ng impormasyon. Paalala ni Castro sa mga botante, huwag ibenta ang kanilang dignidad at maging ang sariling bansa sa pamamagitan ng pagpakalat ng fake news, lalo na sa mga bansang may interes sa ating teritoryo at soberanya. Huwag ibenta ang bansa sa pamamagitan ng pagiging keyboard warrior. At ang tanging maging trabaho o goal ay gumawa ng fake news para sirain at maging negatibo ang taong bayan sa ating Pangulo at sa pamahalaan. Nanawagan din ng palasyo na iwasan ang pagpakalat ng content na puro batikos ngunit walang sapat na batayan. Hindi naman anya isinasara ang administrasyon sa mga kritisismo, pero dapat itong ibatay sa ebidensya at hindi sa paninira. Muling iginiit ni Castro na kailangan labanan ng fake news para makabuo ng matalinong desisyon sa darating na halalan. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Dating Deputy House Speaker na tinatawag na Abu Sayyaf ng isang kongresista pumalag, nagsumbong sa COMELEC. Gina Mape sa detalye.
Tiwala si dating Deputy Speaker Batangas Representative Valerio Abu na agad aaksyonan ng COMELEC ang dalawang kasong kanyang isinampa laban kay incumbent Representative Jinky Bistrex Nuestro ng Batangas Second Electric dahil sa paglabag sa mga panuntunan ng COMELEC kaugnay sa Metro election. Sinabi ni dating Congressman Valerio Abu na dalawang reklamo ang kanyang inihain sa task force safe ng COMELEC laban kay Nuestro gaya ng paglabag sa anti-discrimination and fair campaigning guidelines sa pag-abuso sa paggamit ng state resources. Bagaman ipinagbabawal na anya mula March 28 ang presensya ng mga kandidato sa distribution o payout ng mga programa ng Department of Social Welfare and Development at Department of Labor and Employment nagawa pang magtalumpati ni Nuestro sa isang aktibidad. Ayon sa reklamo sa tatlong magkahiwalay na pagkakataon noong March 31, April 22, at April 24, ilabag ni Nuestro ang Section 1261 ng Omnibus Election Code. Ayon kay Abu, nakita mismo sa Facebook page ni Nuestro ang lantarang pamamahagi ng ayuda. Ito ay ginagawang ebidensya ni Abu at ginawang basehan para sa paghahain ng reklamo sa COMELEC. Sa paglabag sa fair and anti-discriminatory guidelines ng COMELEC, idinidikit niya siya ng kongresista sa mga terorista, lalo na at idinadagdag sa kanyang surname na Abu ang salitang sayap na direktang inuugnay sa Abu Sayyaf Group at naglalagay sa kanya sa panganib. Panawagan ni Abu sa COMELEC na madesisyonan ng maaga ang kanyang reklamo lalo na't kaunti na lamang ang panahon. Sa kanyang katunggalibing jandiin ni Abu na huwag bastusin ang batas na dapat siya ang unang nangangalaga bilang isang abogada. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Alas 12 minuto bago mag alas 7 ng umaga, pinag-utos po ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang pagsibak sa mga polis na nakitang kasama ni Davao City Representative Paulo Duterte sa viral video ng umano'y pananakit nito sa isang negosyante sa Davao City. Ayon kay Marbil, kasama sa dapat managot ang mga commander ng dalawang polis. Iginit ni Marbil na moonlighting ang ginawa ng dalawang polis dahil hindi sila otorisadong maging police escort ni Duterte. Nabatid na may ranggong Police Executive Master Sergeant at Police Staff Sergeant ang dalawang polis. Inahayag ni Marbil na pinagpapaliwanag niya ang dalawang polis ngunit mas pinili ng mga ito na isuko ang kanilang mga armas at ID at mag-awol o absent without official leave. Naka-assign ng mga ito sa magkaibang istasyon sa ilalim ng Davao City Police Office. Kaugnay po nito, kasado na ang pre-charge investigation para sa kasong grave irregularities in the performance of duty laban sa dalawang polis. 774 Balita Ngayon. Nakapagtala ang Bureau of Animal Industry o BAI ng kauna-unahang kaso ng Yahaya Pathogenicity Avian Influenza o HPAI Type A Subtype H5N9 bird flu virus sa bansa matapos itong madiskubre sa ilang duck farm sa Kamaligan, Camarines Sur. Ayon sa BAI, lumabas ang positibong resulta sa mga sample ng itik noong April 30 batay sa isinagawang routine surveillance ng DA Regional Field Office 5. Inihayag ng BAI na ito ang kauna-unahang ito ang kauna-unahang pagkakataong nakapagtala ang Pilipinas ng naturang strain na lubang nakakahawa sa mga ibon ngunit hindi sa mga tao. Agad namang nagpatupad ng mga hakbang ang BAI para makontrol ang sakit, kabilang ang agarang quarantine, calling, surveillance at koordinasyon sa mga lokal na otoridad. Inabisuhan na rin ng Department of Health upang subaybayan ang anumang potential human exposure. Pinagana na rin ng DA Command Center at pinulong ang Regional Quick Response Team para ipatupad ang mga control protocol. Samantala, umano'y irregularidad sa joint venture agreement ng Local Water District at mga pribadong kumpanya pinaiimbestigahan ng isang senadora. Conde Batak sa report. Ipinasisilip ni Senator Rizzo Ontiveros sa Senado ang natuklasan ng Commission on Audit o COA ng mga issue at irregularidad sa mga joint venture agreements ng mga local water districts at mga pribadong water concessionaires. Inihain ni Ontiveros ang Senate Resolution No. 1352 kung saan tinukoy ang COA report na hindi dumaan sa competitive process o bidding ang pagpili ng local water district sa mga pribadong kumpanya ng tubig kaya naagrabyado ang publiko sa hindi maayos na serbisyo. Tinukoy ng senador ang ilan sa mga pribadong kumpanya ng tubig na walang katiyakan at magulo ang terms ng kontrata. Sa mga joint venture agreements, walang malinaw na commitment ang mga private water companies na gagastos sila
para sa pagpapahusay ng serbisyo. Walang transparency sa mga dokumento at financial reports at wala ring formal na guidelines at procedures para sa pagrepaso ng performance. Binigyan din ni Ontiveros na mahalaga maungkat ang sitwasyong ito para pagbayarin ng mga water concessionaires sa patuloy na paniningil sa mga consumers sa kabila ng palpak na serbisyo at kawalan ng pagdaloy ng tubig sa mga kabahayan. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. May 9 na minuto pa bago alas 7 ng umaga. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Mango Rospe. At Darlid Olanyo. At iba pang naglalagab live ang totoong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News, patay po ang isang 25 anyos na babaeng empleyado ng isang fast food store sa loob ng isang mall sa Quezon City makaraang pagsasaksaki ng kanyang dating katrabaho. Sa kuha ng CCTV, makikita ang kinaladkad ng lalaki ang nagpupumiglas na biktima papasok sa kusina at walang habas itong pinagsasaksak. Ayon sa Philippine National Police, nakumpirma ang pagkakakilanlan ng suspect sa tulong ng store manager at nang naiwan itong ID. Sinabi naman ni Police Captain Feby Madrid, spokesperson ng Quezon City Police District, pinag-aaralan na nila ang posibilidad na paghihiganti ang motibo sa krimen dahil 3 linggo bago ang insidente ay nagkaroon umano ng pagtatalo ang suspect at biktima hinggil sa discrepancy sa inventory report na naging dahilan ng pagkakatanggal sa trabaho ng suspect. Patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad ang 22 anyos na suspect habang dinala na sa Quezon City Province ang labi ng biktima. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 55 pesos and 71 centavos. 63 pesos and 37 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 74 pesos and 55 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 14 pesos and 86 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto Update na tayo results. sa resulta ng Lotto. Atin po ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi May 7, 24, 52, 20, 34, 22 at 43. Kung saan walang nakapag-uwi ng 292 milyon, 223,660 pesos and 40 centavos. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 7, 26, 4, 41, 3 at 39, kung saan wala namang nanalo ng 36 milyon, 194,731 pesos and 80 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah. Science and technology. Science and technology. Dahon ng cassava, posibleng maging gamot sa breast cancer. Detalye po ihatid ni Rose May Miranda. Natuklasan ni na Emmanuel Reintica, Gabriel Ruchinho at Bryce Ethan Cruz, mga mag-aaral mula sa Quezon City Science High School o QCSHS, sa kanilang pag-aaral ang potensyal na paggamit ng dahon ng kasava o kamoting kahoy bilang damot sa breast cancer. Sa isinagawang pag-aaral, nabatid na maaaring maging isang ligtas, less toxic at abot kayang gamot ang methanolic crude extract mula sa mga dahon ng lokal na kamoting kahoy bilang alternatibo sa paglaban ng MCF7 breast cancer cell line. Cancer cell lines, ano nga ba ito? Ayon sa US National Cancer Institute, ito ay mga selula ng cancer na patuloy na dumadami at lumalaki sa paglipas ng panahon sa ilalim ng ilang kondisyon sa laboratorio. Gayon din na ginagamit ito sa mga pananaliksik upang pag-aralan ang biology ng cancer at itest ang mga cancer treatment. Samantala, inihayag ng mga mananaliksik ng QCSHS na hindi gaanong naiiba ang karaniwang absorbance o pagsipsip ng katas mula sa mga dahon ng kamoting kahoy sa mga nagawa ng mga gamot laban sa breast cancer, partikular na ang mga chemotherapy drugs na vinblastine at 5-fluorouracil. Kinuha ng mga mag-aaral ang ideya na ito sa isa pang pag-aaral na gumamit din ng dahon ng kasava upang labanan ng isa pang human breast cancer cell line na tinatawag na SKBR3. Ang mga compound na nakuha mula sa dahon ng kamoting kahoy ay natest na sa MCF7 breast cancer cell line gamit ang ibang paraan ng extraction,
Nitinuturing ito bilang unang pag-aaral na nagpakita ng bisa nito para sa ganitong uri ng cancer cell. Ako si Rosemary Miranda para sa DWWW Shatek 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Pagpunta si Bang sa bagong travel destination, mas gustong gawin ng mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. Ayon po yan sa isang pag-aaral. Detalyated naman ni Mika Fajardo. Mika? Mas maraming mga babae kaysa sa mga lalaki sa Asyang mas sinuuna ang pag-explore ng mga bagong destinasyon, group adventures at cultural immersion. Lumabas sa isang pag-aaral ng travel agency na Agoda kung paano naging makapangyarihang presensya ang mga babaeng travelers sa travel industry habang gumagawa sila ng 82% ng mga desisyon. Nalaman din sa pinakuling ulat nito na 60% ng mga kababaihan sa Asya ay mas gustong pumunta sa hindi gaanong kilala at culturally immersive na lugar kumpara sa 53% ng mga lalaki. Ang mga kababaihan sa India at Indonesia ay nanguna sa trend na ito na may 80% at 69% na gustong bumisita sa mga bagong lugar. Bukod pa rito, mas gustong sumama sa mga group adventures ng mga babae kaysa sa mga lalaki, kung saan 40% ng kababaihan ang pipiliin na maglakbay kasama ang kanilang pamilya, kumpara sa 28% ng mga lalaki. Nalaman din sa pag-aaral na mas maraming lalaki nagpapatuloy pa rin sa mas maraming solo trip kaysa sa mga babae. Gayunman sa mga lugar tulad ng Hong Kong at Thailand, mas maraming babae ang bukas sa paglalakbay ng solo. Lumalabas din dito na mas sikat sa mga matatandang manlalakbay na may edad 65 pataas ang solo traveling. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shatek 4, Girls and Music Radio. Thank you, Mika. Music Trivia. Music Trivia. Kaarawan ngayon ang American singer na nagpasikat na gawiting Poor Little Fool. Sino po siya? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Thursday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong May 8 taong 1940, isinilang sa New Jersey, USA si Eric Hilliard Nelson o mas kilala sa kanyang stage name na Ricky Nelson. Si Nelson ang nagpasikat ng kantang Poor Little Fool na naging kanyang kauna-unahang #1 single. Isa rin siyang musician na tumutugtog ng clarinet, guitar at drums. Isa rin siyang songwriter na nakasulat na ng ilang mga kanta. At maliban dito, isa rin siyang aktor na naging bahagi ng ilang pelikula at ilang television shows. Noong 1959, nakatanggap si Nelson ng nominasyon sa Golden Globe bilang Most Promising Male Newcomer matapos niyang bumida sa pelikulang Rio Bravo. Maliban sa Poor Little Fool, ilan pa sa mga kilalang awitin ni Ricky Nelson ay ang Garden Party, Travelin' Man at A Teenager's Romance. Sa edad na 45, pumanaw si Ricky Nelson noong December 31, 1985 matapos na bumagsak ang sinakyang eroplano kasama ang kanyang banda at kasintahan sa DeKalb, Texas. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW Shatek 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa balitang kakaiba, isang lalaki po sa China gumamit ng halos 100 iPhone para mag-propose pero girlfriend nito nag-no sa kanyang proposal. Narito po ang nakakalungkot na balitang kakaiba ni Doc Justin. Doc? Yes, Relate. Joel at Tarnahin, magandang umaga na rin ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ika nga sa kanta ng The Beatles na Money can't buy me love, can't buy me love. Yan marahil ang nasambit ng isang lalaki sa China makaraang tanggihan ng kanyang girlfriend ang kanyang proposal sa kabila ng pagbili niya ng sandamakbak na iPhone. Noong 2014, isang programmer sa Guangzhou, China ang ginamit ang kanyang 2 taong savings na abot sa 500,000 yuan o mahigit 3.8 million pesos upang ipambili ng 79 na peraso ng iPhone 6s na gagamitin niya sa pagpropose sa kanyang nobya. Sa pag-aakalang kikiligin ng kanyang girlfriend, ay naisipan pa ng lalaki na ilatag sa isang public parking ang mga iPhone na nakabalot pa ng karton at tinilera ito ng hugis puso. Sa kabila naman ng effort ng lalaki ay umuwi pa rin itong luhan dahil nag-no ang kanyang girlfriend sa kanyang proposal at nasaksihan nito na maraming tao.
Bagaman ilang taon na ang nakalipas nang mangyari ang insidente, marami pa rin sa mga netizens ang binalik-balikan ng kwentong ito na patunayan nila na ang pagmamahal ay hindi nabibili ng pera at hindi nagbabase sa material na bagay. Gusto ko yung last part ng balitang kakaiba na ito. Diba? Kasi nga, ang puso ay walang mata. Diba? Kundi mayroon siyang emosyon at nakikiramdam. Alright? Kasi pag yung mata lang ang na-in-love, ano lang yan, kumbaga, crush o di kaya Infatuation. nabighaling ka lang. Infatuation. Alright? Hindi Mga hallucination. kanyusik, ako si Doc Justin. Just out na ako. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Doc Justin. At yan po ang kabuuan ng ating balita ng araw na ito ng Webes, May 8, 2025. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok. Sila Teen Seng na late nagising, Mami Falconeri Seng. Magandang umaga po sa inyo. At sa iba pa na tumutok ng late sa atin, no? Nandiyan na pa sila eh. Oo, sila Daddy Dong. Si Daddy Dong pala yun. Ayen Mariano. Magandang umaga po sa inyo. Okay. So, susunod na po ang RMN Network News Nationwide. Mga kaibigan, hanggang 7:45. Magbabalik po kami. 7:45 to 9 in the morning. Kami po ang mga naging tagapagbalita. Darlene Oranyo. Ako naman, Joel Gorospet. Ito po ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.